Nakabalik na ako. Nakabalik ako ng may kapangyarihan ng Yuan Ying. Zhang Wei. Nakabalik ka rin pala. Teka, ano? Sabi mo rin nakabalik ka rin. Sandali. Lahat kayo. Akala ko ako lang ang nag-travel sa ibang mundo. Sa lugar na tinatawag nilang Tianzai Continent. Ako nagpalipas ng 500 taon. Ako rin. Diyos ko. Ibig sabihin, pati buong klase natin nakapunta sa ibang mundo. 500 taon. Nilipol ko ang 18 level ng Tianmo Abyss. Ako na ang emperador, at nakabalik pa ako rito. Sandali lang. Ikaw ba si Lina? Yung Lina mula sa Qindian sect. Kilala mo ako, syempre. Kilalang kilala kita. Ikaw ang numero 1 disciple sa loob ng Qindian sect. Ikaw ang nagpatamba sa 12 sekta noong Zuji Stage Tournament. Ang Qindian Fairy na si Lina. Sinong hindi nakakakilala sa iyo sa mundo ng cultivators? Ako nga yun. Ikaw, sino ka? Isa lang akong rogue cultivator mula sa Kangwu Mountain. Minsan, nakita kitang lumilipad gamit ang iyong espada mula sa malayo. 100 taon ko nang hindi nakakalimutan ang liwanag ng espada mong yun. Kangwu Mountain. Ikaw ba si Zhou Ming, yung alchemist freak ng Kangwu Mountain? Yung 3 beses pinasabog ang sarili habang nag-e-experiment ng pills. At nung huli, kalahati ng bundok ang naglaho dahil sa pagsabog. Pinagtawanan ng kwentong yan sa buong Eastern Region. Hindi ko akalain na ikaw pala yun. Hindi naman totoo yun Huwag kang mag-imbento. Teka. Ikaw ba si Zhao Lei? Bakit? Narinig mo na ba ang pangalan ng ating chief disciple? Ang Zhenzong Zhao Lei. Isang Jindan Genren. Punong diakono ng bulwagan. Isang tao lang ang nagligtas sa buong lungsod. Doon ako mismo noong panahong iyon sa lungsod na iyon. Maliit na bagay lang naman. Wala pa sa kalingkingan ng mga iyan sa inyo. Alam nyo ba kung sino itong kasama ko rito? Ang pamilya Lin ng angkan ng mga tagapagsanay. Ang nag-iisang alamat na, Lin Warner. Ang pamilya Lin. Ang pamilyang nagluwal ng 3 makapangyarihang nilalang sa antas ng Huashen. Tama, Ate Warner, nasa huling yugto ng Yuan Ying. Sa buong mundo ng mga tagapagsanay, sa antas ng Yuan Ying, wala pang 5 ang kayang tumalo sa kanya. Ginoong Zhao, ano na po ba ang antas ng iyong pagsasanay ngayon? Huling yugto ng Jindan. Abot kamay na ang Yuan Ying, kayo naman mga kasama. Ayon kay Boya, ako ay nasa simula pa lamang ng Jindan. Ako ay nasa rurok na ng Zuji. Simulang yugto ng Yuan Ying. Mag-ulat na tayo. Hali kayo, hali kayo. 43 tayong lahat sa klase. 3 sa antas ng Yuan Ying. Sina Lin Warner, Lina, at si Zhang Wei. 30 sa antas ng Jindan. 9 sa antas ng Zuji. Kahit ang pinakamababa ay nasa rurok pa rin ng Zuji. Ang lineup na ito ay kayang magpabagsak ng kahit anong teritoryo saan man dalhin. Teka, 43 ang buong klase. Bakit 42 lang ang nag-ulat? Nasaan si Liu Di? Saan kaya nagpapakaligtaan sa nakalipas na 500 taon ang ating henyong si Liu? Ano na kaya ang antas ng kanyang pagsasanay? Zuji. Sexy yun ng demonyo. Ang mga tagapagsanay ng demonyo ay nararapat na lipulin ng lahat. Walang bakas ng enerhiya ng demonyo. Purong-puro ang espiritual na enerhiya sa simula ng Zuji. Totoo nga, wala rin akong naramdamang masamang enerhiya. Liu Di, nagbibiro ka lang siguro. Muntik mo na akong atakihin sa takot. Ikaw, kakasimula mo lang sa cultivation tapos sasali ka sa Demon Sect. Baka nga hindi ka pa man lang nakakaisang araw. Ay kinain ka na nila at kahit buto mo, wala nang natira. Kung lakas lang ang pag-uusapan, lahat ng nandito ay mga senior mo. Kung nagbibiro ka ng ganyan sa mundo ng mga cultivator, malamang kanina ka pa pinatay ng 800 beses. Pre, mabuti at nakabalik ka. Hindi madaling maging independent cultivator at makarating sa ganyang level. Sumama ka na lang sa akin, basta't may makakain ako. Siguradong may matitikman ka ring sabaw. Ang galing, ang galing.
Kung malalaman nyo lang. Nasa loob ng 500 taon, ginapi ko ang 18 palapag ng Sky Demon Abyss. Tinapakan ko ang buong mundo ng mga demonyo. Tinatawag ako ng mga Righteous Path bilang ang isa. Habang ang mga demonyo naman, luluhod at tatawagin akong Panginoon. Isa ako sa 2 pinakamalakas sa mundong ito, nasa peak ng Grand Mastery. Hindi kaya kayo atakihin sa puso sa takot. Mga kasama, pakinggan niyo ako. Dahil nakabalik tayo sa kasalukuyang panahon dala ang ating kapangyarihan. Hindi tayo pwedeng mabuhay ng walang silbi. Iminumungkahi ko na ipakita na natin ang ating tunay na lakas. Magtatag tayo ng sarili nating sekta. Panahon na, para sorpresahin natin ang mundong ito. 500 taon na akong nagpigil. Sa wakas, makakapag-angas na rin. Bukas, papasok ako sa eskwela gamit ang lumilipad kong espada. Jijisingan ko ang mga ulol na yan sa gulat. Sandali lang. 500 taon tayong nawala. Paano na ang pamilya natin? Mga kasama, huwag muna kayong umalis. Ito, ginawa ko base sa disenyo ng modernong cellphone. Pinagtiyagaan ko itong buuin. Isang communication tool na para lang sa mga cultivator. Lingtong ang tawag ko rito. Kahit magkabilang dulo pa tayo ng mundo, instant ang chat natin. Sige, kunin mo na. Kahit mahina ang cultivation mo. Kaklase pa rin naman tayo. Leo, bakit ka tumatawa? Naaawa lang kami sa'yo. Gusto lang sana kitang tulungan. Anong klaseng attitude yan? Sa harap naming mga senior mo, may karapatan ka ba talagang tumawa? Senior. Leo D. Kaming mga nasa antas ng Yuan Ying at Jindan. Sino sa amin ang maaabot mo? Na isang simpleng Zuji lang sa mundo ng paglilinang. Ngayon, dahil kaklase ka namin, kaya ka lang may karapatang huminga ng parehong hangin sa amin. Nagbago na ang panahon. Sa hinaharap, ang mundong ito ay para na sa aming mga Jindan at Yuan Ying. Ikaw na isang Zuji lang. Mas mabuti pang pag-isipan mo na lang kung paano ka mabubuhay sa malupit na panahong ito. Alis na tayo. Hindi ko akalain na sa klase natin may nagtatagong demonyong maglilinang pala. Leo D, ano ang ibig sabihin nito? Itong komunikador na ipinadala mo. Bagong gawa ba ito ng sekta ng mga demonyo? Yung uri na dahan-daang sumisipsip ng lakas ng iba. Sisipsip ng kaunti araw-araw. Na walang makakapansin. Hula ko, gusto mo munang gamitin ang mga kaklase natin bilang eksperimento. Dahil sa mahigit 40 mga maglilinang, na may antas mula Zuji hanggang kalahating hakbang sa Huashen. Busog na busog ka siguro sa pagsipsip, ha? Dahil natuklasan mo na rin lang. Di mamatay ka na. Huwag mo akong sisihin, Leo D. Dahil naging magkaklase naman tayo. Bibigyan kita ng mabilis at malinis na kamatayan. Ang aurang ito. Ang bagay na iyon ay ipinagawa ko sa iba. Ako si Leo D. Ang D. Mula sa dakilang emperador ng demonyo. Kamahalan. Magkaklase naman tayo. Bakit kailangan mo pang maging formal dyan? Mas gusto ko pa rin yung itsura mong mayabang kanina eh. Ngayon, bigyan mo ako ng dahilan kung bakit hindi kita dapat patayin.
Kamahalan, patawad. Maawa kayo. Napakahina kasi ng talento ko. 400 taon bago ako nakabuo ng gintong pundasyon. Pero ninakawan na naman ako ng lakas. 20 taon ang nasayang. Ang communicator na ito ay galing sa aking master. Hindi ko talaga alam na gawa nyo pala ito. 500 taon akong nagtiis. Gusto ko lang namang mabuhay. Gusto kong maabot ang pagiging sanggol, nascent soul. Gusto kong makita ang tanawin mula sa mas mataas na antas. Ang aking gintong core ay puno na ng mga bitak. Malinaw na bakas ito ng matagal na pagpapatuyo ng enerhiya. Tumayo ka na. Simula ngayon, sumama ka sa akin. Masusunod po, Panginoon. Sige. Kapatid na Leo. Nga pala, huwag mong sabihin kahit kanino. Limang taon na. Ang Blue Star ay Blue Star pa rin. Pero sa sandaling bumalik ako, ramdam ko pa rin ang nakakasukang presensyang iyon. Mga nilalang nagala mula sa labas ng mundo. Mahusay silang sumapi sa katawan at magtago. Kapag may lumitaw na kahit isa lang, patuloy na silang dadami. Gagawin nilang lahat ng tao sa mundong ito, ang kanilang mga sunod-sunurang tauhan. Hindi ko akalain na sa pagbalik ko, may isa palang nas-sapien sa mga kaklase ko. Kung hindi ko siya mahahanap agad, ang lahat ng tao sa mundo ay magiging pagkain nila. Magiging mga walang isip na sisidlan na lang sila. Babagsak ang kaayusan at darating ang katapusan. Kapag ibinunyag ko agad ang pagkatao ko, agad niyang pupunitan ng espasyo para tumakas. Pero, kailangan niyang manghuli at magparami tuwing buwan. Iyon ang pagkakataon ko. Nandito na ako. Sandali lang. Maghuhugas lang si Papa ng kamay. Inay, nandito na ako. Itay, ibang-iba na ang anak mo ngayon. Pagkatapos, ang mundong ito ay magbabago na. Andyan na. Sino ba yan? Nandito na ako, hindi ko dinala ang susi ko ngayon. Nandito na pala kayo. Ang pagkain ay pinapainit pa sa kaldero. Maghugas ka na ng kamay mabilis. Tay, anong nangyari? Ma, ang pera ng pamilya natin ay naloko. Ang tatay mo ay may nakilalang kaibigan sa internet. Sabi nila ang pamumuhunan sa labas ng bansa ay sigurado ang kita at walang talo. Noong una ay namuhunan siya ng 10,000 at bumalik ito ng 12,000. Akala ng tatay mo ay totoo at maaasahan. Kaya ibinuhos niya ang natitirang 20,000 ng pamilya doon. Tapos hindi na sila makontak. Ma, scam yun. Eksklusibong nambobola ng pera sa mga taong gustong magmadali ang kita. Ano bang alam mo? Bata ka pa. Legal na pamumuhunan yun. Sinuri ko yun. May lisensya sila sa negosyo. Kailangan kong mabawi ang 20,000 yun. Tay, tumanda ka lang pero parang bumaba ang utak mo. Kataas-taasang pinuno. Scam compound. Alam mo ba? Kahit papaano ay may higit sa 10 na sinusuportahan ng mga armadong grupo sa likod. May mga baril, may tao, walang sinusunod na batas. Mabuti at alam mo.
Kung bukas ay may magtanong, sabihin mo na ikaw ang gumawa. Kamahalan. Hindi kaya gusto mo. Young Master Joe, kailan darating ang batch mong mga bagong baboy damo na may mataas na pinag-aralan? Ang compound natin ay kailangan ang mga may ganitong kakayahan ngayon. Malapit na. Ang batch na ito ng mga paninda ay talagang ginestusan ko ng malaki. Ikaw ang gumawa nito. Ikaw, sino ka? Paano ka nakapasok dito? Ay ikaw. Ako si Liudi. Ilan pa ang mga ganitong compound? Wala na. Hayaan mo na. Ako na lang ang titingin. Labing-apat na compound, 4,300 armadong tauhan. 1,780,000,000 dolyar na halaga ng scam. Nabilang mo ba kung gaano karaming dugo ang nasa mga kamay mo? Ikaw, ano ba ang gusto mong gawin? Bibigyan kita ng pera, kahit magkano, ibibigay ko. Ang mga magulang ko niloko nyo ng 200,000. 200,000, dahil lang sa 200,000. Babayaran ko ng 10, 100 beses pa 20 milyon. Hindi na kailangan. Ako na ang gagawa nito. Magpaputok kayo. Patayin niyo siya. Ibabalik ko na sa inyo. Natutuwa kayo sa pagpapahirap sa iba. Nabubuhay kayo sa paghihirap ng ibang tao. Ngayon, tikman nyo ang hirap na ipinaranas nyo sa kanila. 1,000 taon dito, isang saglit lang sa labas. May 1 taon kayo para namnamin iyan ng husto. Anak, maayos ba ang tulog mo kagabi? Huwag mo nang intindihin ang mga nangyari sa bahay. May konting ipon pa si nanay. Dahan-dahan nating ayusin to. Opo, nay. Bakit, Laulio? Pera-pera. Nakabalik ang pera natin. Paano naman magbabalik ng pera ang mga manlulokong yun? Papasok na po ako sa eskwela. Nga pala, pa, huwag na po kayong mag-i-invest ng kung ano-ano sa internet. Mga kasama, kaka-rating lang ng abiso mula kay Lin Wanjia, kailangang makapasok ng lahat ngayong araw. Walang pwedeng umabsent. Nagbibiro ka ba? Kakatapos ko lang sanang maghandang lumipad sakay ng espada patungong Sanya para magbakasyon eh.
Yun nga lang, bumalik na ang lahat. Bakit naman niya tayo kayang utusan? Nandito na ang mga taga-gobyerno. Kung ayaw ninyong magkaaberya, pumunta kayo sa silid-aralan bago sumapit ang alas 9. Nga pala, napanood nyo ba ang balita? May malaking trahedya o kaganapan doon sa scam compound eh. Isang tao lang ang nagpabagsak sa 14 na compound. Sino kaya ang may gawa nun? Ang lupit naman ng ginawa. Ang gobyerno. Mas mabilis